Palang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 95 Daily Devotion ni Pastora sa Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about All for the Glory of God. At ang topic po natin ngayong araw, October 31, 2024 ay the Glory of God in the Church. At ang scripture po natin ngayong araw ay Ephesians 3 verse 21. To Him be glory in the church and in Christ, Jesus through to all generation, forever and ever. Amen. Sa Tagalog naman po, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus, sa lahat ng salinlahi, magpakailanman. Amen. Teaching number 1, the church is the instrument of redemption. Sabi po dito na ang church po ay ito po yung instrument ng kaligtasan o yung redemption na binigay ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga po, 'di ba, ang ating Panginoong Hesukristo ay siya po yung nagbigay sa atin ng kaligtasan. At ang church po ay ito po yung instrument of redemption. Dito po natin makikita yung redemption or pagbabago, ganun po, or kaligtasan po natin. And teaching number 2, the church is the light of God's glory. Sabi naman po dito na ang church, ito po yung light or ito po yung liwanag na makikita natin yung God's glory. Makikita natin yung Panginoong, yung glory ng ating Panginoong Diyos doon sa church natin. Ito yung magiging light, doon natin makikita yung glory niya. And teaching number 3, the church is the weight of God's glory. Sabi naman po dito na ang church ay dito po natin makikita or ito po yung weight ng God's glory. And yung weight po, ito po yung parang ito po yung parang bigat na parang pag tayo ay serve sa ating Panginoong Diyos, ay mararamdaman po natin yung buong presensya ng ating Panginoong Diyos doon sa church. And application, be an instrument of change for God's glory. Sabi naman po dito, na-apply po natin sa sarili natin na tayo po yung maging instrument ng pagbabago para po sa ating Panginoong Diyos. Like, ipakita po natin sa kapwa natin, sa mga pamilya natin, sa mga kaibigan natin, na hindi pa ganun kakilala ang ating Panginoong Jesus, na dapat po mapakita natin sa kanila kung paano yung glory ng ating Panginoong Diyos at paano natin sila mababago. Ganon. And application, tayo po dapat yung maging instrument ng pagbabago nila. And application number 2, be a light so that others may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yan po. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na tayo po yung maging light. Tayo po yung makitang liwanag ng iba para po mag-glorify nila or makita nila yung good deeds ng ating Panginoong Diyos sa heaven. Like, yun nga po, para tayo makita nila yung sa atin yung good deeds and yung pag-glorify natin sa ating Panginoong Diyos at magaya po nila ito. And application number 3, be the presence of God through which other can feel the love of Christ. Sabi naman po dito, na-apply po natin sa sarili natin na tayo po yung maging presence ng ating Panginoong Diyos para po makita ng iba yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa atin. Yun nga po, diba? Yun. And discussion, how can you be presence of God to someone today? Para po sa akin, kunwari po, kasi po, diba, hindi naman po lahat ng tao is nagdadasal before kumain. So, napakalaking presence po yun kapag ginawa po natin na
parang pinangunahan po natin na magdasal tayo ngayon bago kumain. Yun po, parang magiging magandang presence na po ito para po sa kanila na parang mapil nila si God sa heart nila or ngayon. Ayun nga po. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.